Magandang araw mga mag-aaral. Tayo po ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit. Makinig po ng mabuti dahil lahat ng babanggitin ni teacher ay lalabas. Ulitin ko po, makinig ng mabuti. Atin nang simulan. Una, Wilhelm Solheim II, ang antropologong naglahad ng teorya ng migrasyong Nusantaw. Peter Bellwood, Ingles na arkeologo at antropologo na nagsasabing ang mga Pilipino ay nagmula sa mga Austronesians na dumayo mula sa Timog China. Robert Fox, antropologo at historiador na nagsabing nakarating ang mga unang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng tulay na lupa. Henry Otley Beyer, Amerikanong antropologo na nagtaguyod ng teorya ng wave migration. Bailey Willis, Amerikanong heologo na nagtaguyod ng teorya ng bulkanismo. Atmosfera, tawag sa gaseous material na bumabalot sa daigdig. Temperatura, ang tawag sa antas ng init o lamig ng atmosfera. Panahon, tawag sa kondisyon ng atmosfera sa isang partikular na oras at lugar. Klima, ang tawag sa kondisyon ng atmosfera sa mahabang panahon. Islam, nangangahulugang pagsuko kay Allah. Birey, ang tawag sa isang uri ng barko na ginagamit ng mga pinuno tulad ng dato. Karakua, ang tawag sa barkong pandigma ng dato noong unang panahon. Barter, ang tawag sa pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo ng sinaunang Pilipino. Tapoy, ang tawag sa alak na gawa ng mga igurot na gawa mula sa bigas. Bathala naman, ang tawag sa pinakamataas na anito ng mga taga Luzon. Idyanali, ang tawag sa anito ng pagsasaka. Sidapa, ang tawag sa anito ng kamatayan. Mandarangan, ang tawag sa anito ng digmaan. Agni, ang tawag sa anito ng apoy. Magwayin, ang tawag sa anito ng kabilang daigdig. Laon, tawag sa pinakamakapangyarihang diwata. Sidapa, tawag sa anito na nagtatakda ng bilang ng taon na ilalagi ng tao sa mundo. Imaginid, ang tawag sa diwata ng pananagumpay sa digmaan. Makaptan, ang tawag sa anito na nagbibigay ng karamdaman. Pandaki,
Ang tawag sa anito na nagliligtas ng makaluluwang dala ni Magwayin upang bigyan ng mas maayos na kalagayan sa kabilang buhay. Babaylan naman, ang tawag sa namumunong espiritual ng mga taga-Luzon na gumagawa ng ritual. Katalunan, ang tawag sa namumunong espiritual ng mga taga-Visayas na nangunguna pagdating sa ritual, ang pagsasamba sa mga espiritu. Tikbalang, ang tawag sa nilalang na may katawang tao, ngunit ang ulo at binti ay katulad ng sa kabayo, nang hahabol ng tao, lalo na kung nanghating gabi. Engkanto, tawag sa nilalang na nakapag-aanyong tao na nakatira sa kagubatan. Inililigaw o binibigyan nito ng sakit ang taong dumaraan na hindi gumagalang sa tinitirhan nito. Tiyanak, tawag sa maliit na nilalang na anyong tao, may mahabang tainga at matutulis na ngipin at kuko sa kamay na maaring mag-aanyong sanggol upang takutin at saktan ang tao. Busaw, tawag sa nilalang na kumukuha ng bangkay ng taong namayapa. Ibinibilanggo nito ang bangkay sa tahanan nito. Aswang naman ang tawag sa nilalang na anyong tao, ngunit nakapagpapalit ng mga anyo ng hayop katulad ng paniki, pusa, aso o baboy. Sonat, tawag sa taong nakaalam kung ang kaluluwa ng ibang tao ay nasa payapa o di payapang kalagayan sa kabilang buhay. Manggagaway, ang tawag sa taong nananakit at nagpapagaling din ng sakit sa tulong ng mga halaman. Mangkukulam, ang tawag sa taong nananakit ng ibang tao sa pamamagitan ng pagtusok ng karayom sa isang tao-tauhang may buhok na nilagyan ng anumang gamit o buhok ng taong nais pahirapan. Silagan, tawag sa taong mangkukulam na kumakain ng laman loob ng ibang tao, lalo na kung nakasuot ang taong ito ng puting damit. Manyipalat, tawag sa mangkukulam na may kakayahang pag-awayin ang mag-asawa sa pamamagitan ng pagbulong, ngunit paulit-ulit na pagbigkas ng kahilingang pag-awayin ang mag-asawa. Mambabarang, tawag sa taong kaya magpatubo ng bukol na may lamang insekto sa anumang bahagi ng katawan ng tao. Hukluban, tawag sa matandang kayang magbigay ng sakit o kaya ay magpapagaling sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay. Manggagayuma, tawag sa taong may kakayahang paibigin ang dalawang tao sa isa't isa. Pangatuhuan, tawag sa taong may kakayahang alamin ang kapalaran ng ibang tao. Anting-anting, tawag sa makapangyarihang bagay na nakuha mula sa anito upang hindi tablan ng kapangyarihan mula sa masasamang nilalang. Mutya, tawag sa kapangyarihang likido na mula sa puso ng saging at dasal. Islam, salitang Arabic na nangangahulugang pagsuko kay Allah. Abu Bakar, ang kanunuhang sultan ng Pilipinas. Shahada, tawag sa paniniwala na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang sugo niya. Salat, tawag sa obligasyon ng mga Muslim na magdasal ng 5 beses kada araw. Zakat, tawag sa tungkulin ng mga Muslim na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan tulad ng pulubi, may sakit at biktima ng mga kalamidad. Saum, tawag sa pag-aayuno ng mga Muslim sa pagkain
at pag-inom. Hajj, ang tawag sa paglalakbay ng mga Muslim sa lungsod ng Mecca, isang beses sa buhay ng isang Muslim. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang napag-aralan. Salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli.